kapayapaan. Paghahari ng Ama ay walang katapusan. Pag-ibig niya ay walang kamatayan. Kaya't kung lahat lang ng kanyang anak ay magmimithing mapaghaharian, madaramang lubusan, wagas niyang pagmamahal. Buhay po ba ang Diyos? Tunay nga po at walang pagkabula. Ang pagkakamali kung minsan di mo sinasadya, katulad nung pahayag ni Mother. Hindi niya ginusto yung kanyang pagkakamali. Pagkakamaling hindi matatawag na kasalanan yun. Subalit nagkaroon ng kasalanan dahil sa pagtatago. Dahil naghahanap yung may-ari, hindi niya mailantad dahil ayaw niya magalit. Subalit, ang mensahe po doon na kung makikita nyo ay isang aral na kung agad siyang nagtapat, nalaman na may-ari. Doon niya makikita kung kasing halaga lang ba ng gamit o bagay yung paggalang sa kanya o pagmamahal bilang kapatid. Sapagkat kung nagtapat agad, makikita niya, bagay lang yan. Nakupasan, ang mahalaga, ikaw ay nandyan, malusog ang katawan. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat may mga taong nagpapahalagang masyado sa bagay, hindi naalala yung sakit ng kalooban, hirap ng damdamin. Ang mahalaga ay yung bagay, yung gamit. Alam niyo po, may kapatid yun eh. Ngayon lang din po ipagtatapat ko sa kanya. May nagregalo pong alagad sa akin na pantalon. Nako, nung pong sinukat ko, sabi ko, wow, ito yung tiningnan ko sa SM, kaya lang di ko mabili mahal. Sabi ko, pero tiningnan ko na lang, sabi ko, talaga ka kung ang Diyos ay buhay. Alam niya ka ako yung bagay sa akin. Sinukat ko, sarap ng pakiramdam ko. Ngayon po ay may konting mancha. Sabi ko, kapatid na Cecil, bago yan. Bigay ni kapatid na Marisa yan. Kapatid na Marisa, sulit. Ngayon po, nilagyan nila ng sosa at binabad. Hindi na po pwedeng remedyohan sapagkat tagusan. Diyos ko, sinusubukan niyo po ba ang aking kakayahan ng pagmamahal at pangunawa? Sabi ko, ano pa ako magagawa natin dyan? Gusto ko man, pero huwag nating pagtatapat sa may-ari. Pag nakasingit ako't bumili, tsaka na natin sabihin, oy, eto yung binigay mo sa akin, hindi niloob ng Diyos na magsinungaling ako. Buhay po ba ang Diyos? Nako! Kung natuloy yung plano na yun, di nagsinungaling ako. Salamat. Nagtapat na rin siya. Nagtapat na rin ako. Buhay ba ang Diyos? Kaya, sabi ko, ibigay mo kay kapatid na Mirna. Baka may magagawa. Siya po ang laging aming takbuhan ng mga namamantsahan. Sabi ko, expert yun sa paglalaba. Bigay mo muna doon, kapatid. Sabi ko, baka may magagawa ka pang paraan. Sabi ko, huwag mo ka ako sasabihin kay Melissa, baka sumbong ako kay Marisa. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Dahil po buhay talaga ang Diyos, hindi po ba? Yan po yung mga sa palagay mo'y lihim, pero hindi nga po malilihim. Sapagkat, ang nasa isip ko po bilang tao, nakakaya sa nagregalo sa akin. Piruin mo, tuwang-tuwa siyang binigyan ako. Di niya alam na hindi ko naisuot kahit minsan. Naku, yun ang masakit nun. Yung sabi ko, naku, Diyos ko, kapatid na Cecil, sabi ko, naku. Tapos sabi ni kapatid na Mirna, Apo, sabi niya, ginawa ko na po sabi, wala po talaga kang magagawa. Ay, sabi ko, bigay mo ka ako kay kapatid na Opel, baka mapapaburdahan. Bigyan natin ng pamamaraan. Kaya lang, nako, nung binurdahan, kalat-kalat po yung puti. Sabi ko,
Ay, naku, kahit kako, gusto ko yan, di ko na isusuot yan. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Kaya tingnan niyo po, minsan sinusukat ng Diyos ang iyong pagtitimpi, ang iyong pagpapatawad, ang iyong pagmamahal sa mga bagay na hindi mo inaasahan. Binilinan ko man din. Ang masama nun, kung hindi ko binilinan, hindi niya alam. Pinagbilin ko pa. Sabi ko, ginamit ka ni Taning? Sabi ko, para ako'y tingnan ko hanggang saan. Sabi ko, Panginoon, talagang kay buti ng Panginoon. Napakabuti mo. Isipin niyo po, ilang buwan na yung nakaraan na yon, magbe-birthday na uli ako. Eto lang na-discover. Kaya, napakabuti ng Ama. Ang galing magtago ng pantalo na yun, ano? Pero alam niyo po, kaya nawawala sa loob ko yon. Hindi ko po naalala. Wala po kasi sa akin Hindi ko alam kung saan na nakarating. Kaya, sabi ko, Panginoon, pagka mahal-mahal mo man, pinahahalagahan mo man yung bagay na binibigay sa'yo, subalit sa hindi mo gusto, yung pinahahalagahan mo na yon ay nawawala sa'yo. Nagkakaroon ng pamamaraan na mawala sa'yo. Mga minamahal, ano ang aral dyan? Ano man po ang kaloob sa'yo, may pamamaraan na mawala sa buhay mo. Kaya, huwag niyo sabihin, eto sa akin, eto sa akin, eto sa akin. Pag ginusto ng Diyos, wala sa iyan. Buhay po ba ang Diyos? Marami pong aral na natutunan sa dalawang kasuotan. Pinagterno po ng Diyos. Isang t-shirt, isang pantalon. Buhay po ba ang Diyos? Nako, lingkod nga kami ng Diyos na pinagtiyap sa isang espiritu. Parehas pong puti. Buhay ba ang Diyos? Kaya sabi ko, Panginoon, yung pang itaas ni kapatid na Per may asul. Yung pang ibaba ko po ay puting-puti. Salamat sa iyo. Nagtagumpay kami. Hindi kami nagkasala. Hindi siya nagkasala na magsinungaling pa. Hindi rin ako nagkasala na magsinungaling sa'yo. Kasi po pag binigyan ako niyan, ugali niyang tanongin, Apo, ba't di mo sinusuot yung binigay ko? Pagka nasasalubong ko po siya at naalala ko yung pantalon, umiiwas ako. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Kaya sabi ko, kasi po pag di ako umiwas, Apo, nasan yung pantalon? Alangan na masagutin ko, nandun. Hindi ko pa nasusuot kasi tinatago ko. Baka po mabigla ako. Mahirap magsinungaling Ay sabi ko sa Panginoon, ito na yata ang pinakamahirap na gagawin ng isang lingkod, ang magsinungaling. Kaya, sinabi man ng Kristo na may pagsisinungaling na makakabuti. Subalit, pakaisipin din po, kung sa palagay mo bilang tao'y makakabuti at hindi kasalanan, baka mamaya dinadaya ka rin. Sapagkat kumisan, sa simpleng kasalanan, hindi mo alam, ugat na yun ay karamdaman. Kaya mga minamahal, pagkabuti-buti po ng Diyos, napakabuti niya, pinagtutugma-tugma niya ang bawat kaganapan. At nang dahil lahat nga po'y walang malilihim, tinakda niya itong araw na ito na malantad ang lihim. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Kaya, pagkatago-tago man ng tao, ang kanyang lihim na kagandahang loob, may lalantad dyan sa takdang panahon. At pagkatago-tago man ang sama ng loob niya, may lalantad din sa takdang panahon. Kaya, ilantad na po natin ang pakikipagtotohanan sa ating Diyos na buhay. Huwag na po nating ilihim sa damdamin. Ipakita natin na siya ay tunay na Diyos natin. Ang wika nga po, ang mensahe ay ang mapagpaimbabaw na propeta. Huwag po tayong maging isang pabalat kayo. Tayo po ay maging makatotohanan. Alisin po ang magpapabalat kayo. Sapagkat madaling magbalat kayo, mahirap magpakatotoo. Ang nais ng Ama'y katotohanan, hindi ang pagbabalat kayo. Lahat po ng may maskara, hindi po makakadiretso sa pakikipagtotoo kay Kristo. Subalit kapag inalis mo na ang maskara mo, makakadiretso ka na sa layunin ni Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Yan po ang pawang katotohanan. Hindi ka maaring makadiretso sa layunin mong pagpapakabuti at pagbabago
kapag may maskara ka pa, kapag nagbabalat kayo ka pa, kapag may pagpapaimbabaw ka pa. Kaya kailangan alisin na lahat upang makadiretso ka sa nais at nasa ng Ama na ikay maging tunay na anak niya sa paningin at pandinig niya. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, wala pong hindi gagawin ng Ama. Ano ang tinuran ni Father Tito? Makinig ka na lang. Sa totoo lang po, nagalak po ako. Sapagkat may pagkakataon na ako'y luluhod, subalit hindi ako dumudulong. Nakikinig lang ako ng mensahe. Hinihiling ko sa Ama na mangusap ang kanyang espiritu sa aking katauhan. Kailan ko po ginagawa yan? Kung kailan ako ay parang manghihina, parang matatalo ng pagkatao, ng mga tao na umaalipin sa kalakasan mo, sa pagtitibay mo, na gusto mong maging totoo, maging tapat sa pagsulong mo sa atas ng Ama sa'yo. Wala po akong ginagawa, kundi lumuluhod. Nakikinig ako. Sarado pintuan, ako ang mag-isa. Wala akong kasama, kundi ang Espiritu ng Ama. Yan po ang pinakamabisa, pinakamalakas na dapat gawin ng tao. Makinig ka. Pakinggan mo ang pintig ng puso mo, ang tibok ng puso mo, kung kanino ito nagmula. Pag-aralan mo ang bawat galaw ng iyong mga katawan na tinatawag na nag-iisa. Ang taglay ng katawan mo na nag-iisa. Ba't sinabing mga katawan? Ang katawan ni Kristo sa iyo at ang katawan mo. Sapagkat kung wala ang katawan ni Kristo sa iyo, isang katawan mong naghahari, magkakasala ka, magkakamali ka. Kaya pakinggan mo ang mga katawan na naghahari sa iyong nag-iisang katawan. Ang katawan ni Kristo na dinulot niya sa iyo, dugo at laman ay binahagi niya upang sa gayon ang bawat tibok ng puso mo, paalala niya sa iyo, siyang tagapagligtas mo, siyang tagatubos mo. Kaya't may hinaing ka ba? May dalamhati ka ba? May takot ka ba? May pagkabahala ka ba? May pag-aalala ka ba? Mayroon ka bang dinadala? Damhin mo ang katawan ng Kristo sa iyo. Pakinggan mo ang panawagan niya, ang salita niya. Pagnilayan mo, doon sa isip at damdamin mo, buong katauhan mo, maghahari siya sa pamamagitan ng Espiritu na di mo nakikita. Subalit, kung napagmasdan niyo po kanina, ang hambing sa paru-paro, kalapate, na nandito po sa projector, dito sa, ano ba tawag dito? Screen, at ginamitan ng projector. Sabi niya, hanggang lumakas-lakas, tinura ng Espiritu, anak, pagmasdan mo ang mga pakpak na ito, hambing sa aking Espiritu. Tunay na walang humpay sa pagkampay ang aking Espiritu. At titigan mo ang taglay niyang isang putol na sanga. Sariwang-sariwa siya, anak. Yan ang katotohanan. Ang aking Espiritu, laging sariwa at mabuti ang kanyang balita. Yan po ang dinaratal na pangungusap habang nakatitig ako sa screen na ito. Sapagkat may dinudulog ako. May hinihiling ako sa kanya na huwag akong magkamali ng desisyon ko. Siya ang manguna, siya ang maghari, siya ang magbigay ng tunay na desisyon. Huwag ako. Kaya't maliwanag niyang tinuran, anak, bakit ka mababahala? Pagmasdan mo ang kampay nitong pakpak ng kalapating to, yaan ang aking Espiritu, walang humpay sa pagkampay. Ako'y lulukob kanino man, sariwa ang taglay ko. Hindi ako matitigang, hindi ako matutuyot, hindi ako mamamatay. Sa tuwina, ako'y buhay. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, pag nilayan niyo po ang buhay, magagawa mo lamang isang huwad na kapwa mo tao'y dinadaya mo kung wala ka pang takot sa Ama mo. Subalit kapag ang naghari na sa puso't isipan mo ay ang pagkatakot na kilala mo na ang Diyos, ba't dinadaya mo pa? Naramdaman mo na ang Diyos mo, ba't dinadaya mo pa? Iyan ang napakalakas
na magbibigay sa budhi mo na hindi mo nakakayaning dayait linlangin mo siya. Buhay ba ang Diyos? At yan ang dapat na maganap kanino man. Yaan ang dapat na maghari at manguna, sapagkat nalinlang mo ang ilang kapwa mo tao. Subalit ang nag-iisa na hindi mo nakikita, kailanman ang maskara mo, ang pagbabalat kayo mo, pagpapaimbabaw mo, ay di malilihim sa Kanya. Kaya alisin ang lahat ito upang maging walang sagabal na sa pagkilala mo't pagtanggap na totoo, upang may sa buhay mo ang Kristong totoo na nabuhay dahil sa iyo para iligtas ang kaluluwa mo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, masaya ang buhay kung madarama mo na may Diyos na buhay ka. Sapagkat ang takot, kagulumihanan ay ipaparam. Hahalinhanang katapatan, pagmamahal at tapang upang malabanan mo ang tukso na dumaratal sa iyo. Sapagkat malawak ang daigdig, maluwang at walang makasusukat. Maraming tukso sa tao, iba't ibang tukso, para manggapi at kumalaban sa iyong pagpapakabuti. Subalit, kapag ang malabay na pakpak ng Espiritu ng Ama't Anak ay nasa iyong pagkatao at damang-dama mo, hindi ka maaagaw ng tukso. Kaya mga mahal, pagharian kayo, mapuspos kayo, malubos kayo, matigib kayo ng katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya kanino man. Pagharian kayong ganap. Nagkarameniyahan, nagkarameniyahan, nagkarameniyahan. Ay, buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon, napakadakila po niya, no? Alam niyo po, yung magaling na hairstylist, tingnan niya lang ang shape ng mukha mo, alam niya na yung gugupit niya sa'yo. Subalit yung nangangapa-ngapa pa, hirap, suklay na suklay, hindi niya alam kung paano kanya umpisahang gupitin. At kapag nagupit ka niya, sinabi mo, ba't naman ganyan? Ba, ginawa ko na eka ang lahat. Ano ba may sasagot mo? Ginawa niya na ang lahat. Kaya pasalamat ka kung nakalbo ka. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, yan ang totoo. Kung minsan, sa pagtitipid ng tao, o dili kaya naman ay sa meron pa siya tawag dun eh. Pagkukurik baga. Hahanap siya ng, pero sarili niya, tinitipid niya. Alam niya naman ang buhok, ang pinakamaganda na dapat sa buhok sa tao, no? Sapagkat gaano ka mang kaganda kung di mo bagay yung buhok mo, nawawala yung ganda mo. Pagkatapos nung, eka, nagsisisi ako, eka, bakit? May babalik mo ba yung buhok mo? Eh, kasalanan mo yan. Ano po ibig sabihin? Maraming tao, magawa lang ang gusto. Sa bandang huli pagsisisi, nagawa mo na eh. Pagkatapos buntong hininga, sino pinahirapan mo? Mana pa, pagkatapos mong ginawa at hindi pala tama, pagsisihan mo na. At huwag mo nang uulitin nang hindi ka na magbuntong hininga pa. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama. Napakabuti niya. Kaya lamang, ilan kaya ang ilang beses nang nadapa, subalit hindi nagtatanda. Nawa, isang beses ka lang madapa, magtanda ka na bata, hanggang ikaw tumanda. Buhay po ang Diyos! Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung lahat lang ng tao ay kikilala, tatanggap sa tunay niyang kahiwagaan at kapangyarihan, walang hindi mamumulat sa katotohanan at walang hindi makapagbabagong buhay. Walang hindi masisiyahan sa nagbagong buhay at walang hindi maliligtas ang kaluluwa sa nagpapakatotoo, anak ng Ama. Kaya sa inyo lahat, magpalaya
kayo. Tulad ng t-shirt at pantalon, nakalaya na rin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahimik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahimik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Tunay na walang maliw. Yan, manalig ka na to the max na galak. Alam niyo po, kahit gaano ka katalino, kung wala ang patnubay ng Espiritu Santo sa mga banal na salita niya, walang nunukal sa isip mo, walang daratal na mensahe sa iyo. Kaya, mithiin ninyo na ang katalinuhan niyang panglupa, ibahagi rin ang talino, naturuan at madama ninyo ang Diyos sa pagtuturo niya, na kayo pagtuturong nadama ninyo na mula sa kanyang katuruan ay makilala niyong lubos na buhay siya. Pagpalain kayo. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglay ang galak sa puso nyo, maging maliwanag sa diwang taglay na kaisipan nyo ang mga mensaheng natutunan at pinarinig sa inyo. Ang bawat may pandinig na nakuha ang kalooban at tinanggap ninyo ang katotohanan na mula sa Ama, hahayong ang tuwiran na may kasiyahan kagalakan, pagpapalay, kakantan. Patnubayan kayong ganap, magliwanag kayong lahat, paghahari walang katapusan, pag-ibig ay walang kamatayan, sumainyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Tayo na po!